Alam niyo ba na simple community initiatives can dramatically improve disaster resilience sa ating mga barangay schools? Ngayon, pag-uusapan natin kung paano ang Parent-Teacher Association at student groups na makakatulong sa disaster management sa barangay schools. Familiar ba kayo sa support system self-help initiatives for disaster resiliency in management? Ayon sa aming research, kayang-kaya nating i-activate ang potentials ng Parent-Teachers Association at isama ang student organization sa community-based disaster management. Ako po si Arvin Gutang, isang disaster management expert. Sama-sama nating alamin kung ano ang initiative na ito at kung paano kayo makakatulong. This is an eye-opening topic na talagang makakatulong sa ating lahat. I conducted this research in the high-flooded schools in Davao del Norte Province. Ilarawan ko muna ang mga hazards na hinaharap ng ating barangay schools. Kasama dito ang baha, lindol, iba't ibang man-made threats tulad ng sunog at petty crimes. Ito ang mga realidad na kinakaharap ng ating mga eskwelahan araw-araw. Pero imagine this, isang community kung saan ang mga magulang, guro at estudyante ay nagtutulungan upang maghanda at tumugon sa mga sakuna. Sounds powerful, right? Hindi lang ito pangarap. Achievable ito with the right approach and commitment. So, paano nga ba natin ito gagawin? Una, tatalakayin natin kung paano pwedeng manguna ang PTA sa disaster management. Pangalawa, aalamin natin ang mahalagang role ng student organization sa pagpapalaganap ng disaster resiliency in management. Pero bago tayo magpatuloy, may tanong ako sa inyo. Nakasali na ba kayo sa isang disaster drill sa inyong lokal na eskwelahan? Ano ang pakiramdam nyo? I-share nyo naman dito ang inyong experiences sa comments below. Sa pagtatapos ng ating presentation na ito, maiintindihan nyo ang practical steps na pwede nating gawin para mapalakas ang disaster resilience sa ating mga eskwelahan. Manatili lang kayo, i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang insightful discussions. Let's get started on making our schools safer and more resilient for everyone. Alam nyo ba na maraming guro sa barangay schools ang hindi handa pagdating sa disaster management? Ngayon, pag-uusapan natin ang mga tunay na kwento ng mga guro at dyan sa DepEd kung papaano natin sila matutulungan na maging handa sa panahon ng sakuna. Una, after getting the real stories of the teachers and DepEd sa barangay level, our research found out na hindi lahat ng guro ay handa sa disaster management. Bakit nga ba? Ito ang real talk with teachers. Maraming teachers ang nag-aalangan sa kanilang disaster management skills kahit na may maraming manual at training na binigay sa kanila. The DepEd teachers assigned to disaster management admitted that they have limited knowledge, skills, and expertise on disaster management. Nag-aalangan pa nga sila sa kanilang kakayahan kahit na binigyan na sila ng disaster manual at ilang related trainings. However, these teachers are highly multitasking with multiple designations na trabaho na binigay sa kanila. Meron nga daw silang mga traditional earthquake simulation activities, sabi nila. The worst experience of the teachers is that napakakunti lang ng mga guro sa loob ng school sa barangay level versus sa napakaraming trabaho na hinaharap nila. Halos hindi na nila alam kung ano ang uunahin nila pagdating sa implementation ng disaster management comprehensive program for children in schools. Kaya, malungkot sila. Ang ating mga guro, habang ka-interview ko sila, kitang-kita sa mga mata nila ang lungkot na kanilang nadarama. Taas ang kamay sa mga nalulungkot, nahihirapan pero lumalaban pa rin ng mga teachers dyan. Sabi nga nila, hindi naman daw sila nawala ng pag-asa. So go lang tayo mga teachers, laban lang tayo. Saludo kami sa inyo. Ngayon, pag-uusapan natin paano natin sila matutulungan. Makikita niyo ang practical steps na pwede nating gawin para matulungan ang ating mga guro at paaralan na maging handa sa panahon ng sakuna. Manatili lang kayo, i-like ang video na ito.
Alam nyo ba na hindi lang mga guro, kundi pati mga estudyante ay may kakulangan sa kahandaan pagdating sa sakuna? Ngayon, tatalakayin natin ang findings ng ating research tungkol sa kahandaan ng mga estudyante sa barangay schools at kung paano natin sila matutulungan. Pangalawang findings ng research natin ay mula sa mga interview with pupils and students. They also agree na limitado ang kanilang knowledge, skills, at atrasado ang attitudes nila in times of facing disasters in schools. Ang meron nga lang sa kanila ay simpleng first aid training, ngunit selected lang din ang pwedeng maka-attend sa training na ito. Halimbawa, sa panahon ng malakas na baha, lumalabas pa sila ng classroom at naglalaro sa baha. Kaya nangangamba tayo para sa kanila. It is undeniable na sila ang pinaka-vulnerable at high risk sa loob ng schools. Remember, sila ang main clients ng services ng schools, lalo na sa barangay level ng Department of Education. Sa kabilang banda, nakikita natin sa mga students ang napaka-creative at active resources na may potential na magamit para sa community-based disaster management in education. Imagine kung papaano magbabago ang sitwasyon kung lahat ng estudyante ay well-trained at knowledgeable sa disaster management. Paano natin ma-achieve ito? Kailangan natin bigyan ng mas malawak na access sa training at education ang lahat ng estudyante, hindi lang ang selected few. Sa mga magulang at guro, paano natin mapapaliwanag sa mga bata ang kahalagahan ng disaster management? Paano natin sila mahihikayat na seryosohin ito? I-share ninyo ang inyong mga thoughts sa comments below. Alam nyo ba na may mga importanteng resources sa ating barangay schools na hindi nagagamit ng husto pagdating sa disaster management? Ngayon, tatalakayin natin ang role ng Parents and Teachers Association at kung paano natin sila matutulungan ng mas epektibo sa disaster management. Pangatlong finding sa research natin, merong hindi nagagamit na resources na napaka-importante para sa community-based disaster management, ang Parents and Teachers Association. We found out na itong association nila ay nakatanggap ng training sa disaster management, ngunit napaka-conservative ng training. Kung susuriin quantitatively, sa range ng 100% sa disaster management training, nasa 1% lamang ang natanggap nila. Basic at simpleng awareness symposium o disaster preparedness lamang ang natanggap nila. We found out na very limited ang kanilang kakayahan, skills, at limitado ang kanilang disaster management. Siyempre, atrasado ang kanilang attitudes sa pagharap ng sakuna o disaster na mangyayari sa loob ng schools sa barangay level. They are highly dependent on DepEd teachers' instructions. Ang kanilang organizations ay walang initiatives sa disaster management programs. Hindi sila na-activate for disaster management sa loob ng schools sa barangay level. Kung titingnan natin mabuti, itong mga parents, students, and teachers sa loob ng schools ang unang matatamaan at magiging biktima ng disaster. Bagkus, hindi sila nakakagalaw at hindi na-maximize ang kanilang potentials para sa community-based disaster management program sa loob ng school sa barangay level. Ibig sabihin, mas lumalaki ang risk at problema ng damages sa loob ng schools on disaster management. Imagine kung paano magbabago ang sitwasyon ng PTA ay well-trained at empowered sa disaster management. Paano natin ma-achieve ito? Kailangan nating bigyan ng mas comprehensive at practical training ang PTA. Dapat magkaroon ng mga regular workshops at drills na madaling ma-apply. Sa mga magulang at guro, paano natin maipaliwanag ang kahalagahan ng pagiging handa sa sakuna? Paano natin sila mahihikayat na maging proactive? I-share ninyo ang inyong mga thoughts sa comments below. Alam nyo ba na may simple pero makapangyarihang solusyon sa problema ng disaster management sa ating mga barangay schools?
Ngayon, tatalakayin natin ang findings ng ating research at kung paano natin magagamit ang support system self-help initiatives para sa mas mabilis na recovery at mas matatag na community. So, nailarawan na natin ang mga hazard at sitwasyon sa loob ng schools sa barangay level. Ngayon, let's proceed. Ano ang pinaka-alternative solution sa problema ng disaster management program sa loob ng schools sa barangay level? According to the result of our research, we will simply use the potentials of the support system self-help initiatives for community-based disaster resiliency and management program for children in schools for fast recovery in building back better the community. Isa-isahin natin itong support system na binanggit natin sa research. Ito ay ginawa na ng mga kinakampanya na rin ito ng mga international organizations tulad ng United Nations at mga international non-government organizations doon sa Asia, Middle East, iba pang advanced na bansa tulad ng Japan. Pero sa Pilipinas, itong support system na katulad ng Barangay Disaster Committee, DepEd Disaster Employee Coordinators, Student Emergency Responders, CSWDO Response at marami pang ibang related offices ay buhaghag ang kanilang implementation. Hindi nakasynchronize at hindi highly coordinated ang implementation nila sa loob ng school sa barangay level. Imagine kung ang bawat barangay school ay may highly coordinated at synchronized na disaster management plan. Paano kaya natin ito maipapatupad? Kailangan nating pag-ibayuhin ang training at communication sa pagitan ng iba't ibang stakeholders tulad ng Barangay Disaster Committee, DepEd Coordinators, Student Emergency Responders, at ang PTA Association for Disaster Management. Ano ang tingin nyo? Ano ang tingin ninyo ang mga hakbang na pwede natin gawin para mapaigting natin ang disaster management sa ating mga paaralan? Alam nyo ba na may simple, ngunit makapangyarihang paraan upang gawing mas ligtas ang ating mga barangay schools laban sa sakuna? Ngayon, tatalakayin natin kung paano natin magagamit ang self-help initiatives ng parents, teachers, at students para sa isang epektibong disaster management program sa barangay level. So, our research suggested, una, gagawin natin ang isang synchronized system by simply strengthening the coordination of disaster cluster units sa iba't ibang offices concerned for disaster management program. Tutugon specific para sa loob ng school sa barangay level. Pangalawa, ipapa-activate natin ang potentials ng self-help initiatives ng Parents Teachers Association at Students and Pupil Organizations. Matagal na panahon na, actually dekada na, ang problema sa loob ng school sa barangay level at ang hindi pag-maximize ng PTA synchronized with students and pupil organizations. These are important and significant potential resources for the community-based disaster management program sa schools in the barangay level. Pangatlo, ano itong disaster resiliency and management na ating nabanggit? Ito yung programa na may 4 na thematic indicators: mitigation prevention, disaster preparedness, emergency response, at disaster rehabilitation recovery. Ito ay interrelated at interconnected sa isa't isa. Itong 4 na indicators ay dapat installed na program sa loob ng school sa barangay level before any disaster will hit. Yung mitigation prevention at disaster preparedness ay may mga activities and programs na mangyayari before any disaster will happen sa schools. Magkakaroon din ng mga training on emergency response and rehabilitation activities. Itong 4 na thematic indicators ay hindi equivalent sa first aid training or ringing bell when there is an earthquake or earthquake simulation drills na traditionally ginagawa sa mga schools. Champion na dito ang mga schools, pero this is a wrong concept of disaster resiliency and management program. I-correct natin ito. That concept is the old school of thought. Akala nila noon na hindi kaya pag-aralan ang disaster
before it will hit in the area of responsibility. So, they would just prepare an emergency response right after the disaster devastated the area. Kaya, ang gobyerno ay naglalagay ng malaking investments sa disaster emergency response programs. Ngunit, napakaliit sa remaining 3 important indicators tulad ng mitigation prevention, preparedness, at rehabilitation and recovery. Very lack of support din sa potentials ng PTA at students as the main ingredients for community-based disaster resiliency and management program. Yan ang nakikita natin sa research natin ngayon, dyan sa mga schools in the barangay level. That practices prove it wrong in accordance to our dialectical historical study on disaster resiliency and management, most especially in the schools in the barangay level. Alam nyo ba na ang mga magulang, guro at estudyante ay maaaring maging pangunahing bayani sa pagtugon sa sakuna sa ating mga paaralan? Ngayon, tatalakayin natin kung paano natin magagamit ang self-help initiatives ng mga magulang, guro at estudyante para sa isang epektibong disaster management program sa barangay level. Now, let us proceed and let us now go back to the discussion of our research proposal on how are we going to utilize the potentials of the support system self-help initiatives for disaster resiliency and management programs in schools at the barangay level. Very simple. Number 1, we will design a short course curriculum program to enhance the potentials of the Parents-Teachers Association as the main ingredient in disaster resiliency and management, fit to the hazards in schools in the barangay level. Our objective is to dramatically increase and boost the capacity, knowledge, skills, and expertise of the PTA. We believe we do not underestimate the potentials of these stakeholders as crucial frontliners in disaster resiliency and management in schools at the barangay level, standing strong before, during, and after disasters. There are many related studies and historical proofs of successful stories and best practices involving PTAs as champions of community-based disaster management in Asia and the Middle East and the advanced countries such as Japan. Number 2, let's design a community-based disaster resiliency and management curriculum for students embedded in the lesson plans of teachers' academic classroom activities. Ibig sabihin, yung mga specific subjects sa classroom tulad ng science, mathematics, at iba pang katulad nito ay may clearly establish yung pag-integrate sa 4 na thematic indicators sa disaster resiliency and management program. This will be reflected in the daily classroom activities, workshops, assignments, and traditional schools events like intramurals. Medyo tedious ito sa mga teachers level, kaya tutulungan natin sila sa paggawa ng kanilang lesson plans. Kasama dito ang seminars and workshops on integrating disaster resiliency and management programs sa kanilang general subjects. There are many success stories in doing this, but in the Philippines education system, it is not a priority. Kaya tutulungan natin ang school sa barangay level na ma-implement ito para magiging champions of disaster management ang kanilang mga students and pupils, at agad nating mapababa ang possible high risk in casualties during disasters. Number 3, to complete these self-help initiatives, we will help install a multi-stakeholder disaster resiliency and management federation bayanihan structure system to be inserted in the PTA with the students and pupil organization. Inside this federation, we will create an organizational structure with the cream of the crop from the stakeholders as the head of the federation concerned with the disaster resiliency and management in education. Under the head of the structure, we will create a secretariat to work as the technical preparatory team for the disaster management program short course curriculum. Further,
Down of the structure, we will create 4 sets of important committees or clusters for the 4 thematic indicators: Mitigation and Prevention Committee, Preparedness Committee, Emergency Response Committee, and Rehabilitation and Recovery Committee. The general objectives of these committees is to ensure that the potential warm bodies and resources, parents, teachers, and students are actively involved in creating the community-based disaster resiliency and management program for serving as the main and crucial ingredient resources for the self-help initiatives. Did you know that despite existing national policies, our schools at the barangay level still lack effective disaster management implementation? We'll discuss how crucial national policy support is for our support system self-help initiatives for disaster resiliency and management program in schools. We'll explore its impact and why it's urgently needed. Now, the ultimate question is, what will the National Office of DepEd do? Policy support from the national executive level is crucial through executive orders, memorandums, and specific directives from higher officials within the Department of Education. We already have the National Disaster Management Policies like Republic Act 10121, also known as the Disaster Risk Reduction Management Act of 2010, which has been in place for over a decade. The Department of Education has made attempts to integrate disaster management policies through various executive orders, memorandums, and disaster manuals. However, these efforts have not fully translated to effective implementation on the ground level, particularly in schools at the barangay level. They are not as relevant or impactful in times of serious disaster implementation. That is why it's timely now to support the Department of Education in enhancing its disaster resiliency and management programs at the ground level. It is currently a crucial time because the PALAS, the Malacanang, is set to appoint a new cabinet secretary for the Department of Education. Whoever assumes this role, our specific proposal on support system self-help initiatives for disaster resiliency and management program should be a priority and urgent agenda supported by the Department of Education. Without national support for these initiatives, our dream of reducing casualties and damages in schools at the barangay level during disasters across the Philippines will not be realized. This is a modest investment for the national office, ensuring the safety and uninterrupted education of our students protected from harm. Our national support policies are in place. Our next step is to strengthen the monitoring, evaluation, and feedback mechanisms for the implementation of disaster resiliency management programs in schools at the barangay level. Did you know that small communities in the Philippines have become international models for disaster resilience? Let's explore the inspiring story of St. Augustine and how their proactive approach turned tragedy into international recognition for disaster management excellence. Looking back at our research proposal, it boils down to a simple concept of bayanihan, deeply ingrained in Filipino history. Whenever we face disasters, throughout our study, we uncovered numerous successful stories and best practices that highlight this resilience. One standout example is that in the journey of St. Augustine, despite being a small, third-class municipality, their proactive disaster resiliency and management program transformed them into international champions. They were recognized internationally and awarded by the United Nations for their outstanding community-based disaster management efforts. If you are interested in reading more about the best practices of St. Augustine and their journey from tragedy to building back a resilient community, feel free to reach out.
I can share the resources with you. For any questions, clarifications, or inquiries about our discussion today, please leave your comments or message us directly. Don't forget to like and share this video to help spread awareness about education for disaster resiliency and management in our communities. In our next video, we'll delve into our 4 thematic important indicators within the context of self-help initiatives aligned with international standards. So stay tuned. Thank you all for all your support. Let's collaborate to ensure our schools are safer and more resilient. Like and share and comment to support disaster resilience in our community. Share your thoughts and experiences on engagement, disaster management in your community. Your input is valuable.